Guys, so, grabe to. Sobrang lala. No? Kikilabutan kayo kapag nakita nyo to. Okay. Pasintabi po muna sa mga kumahain dyan. Pero ayun na nga po, mga sanggay. Gusto ko lang po ibahagi ito. Grabe, sobrang lala. As in. Legit to nakakapangilabot tingnan pag nakita nyo to. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, isubscribe nyo na po yung ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga vlog po natin, mga komentaryo po natin sa mga issues ng ating bansa. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ay, nako. Ito, diretso na po, mga sanggi, para makapag-umpisa tayo sa mga balitaktakan po natin. Itong nakikita nyo ay hindi po lupa. Ito po ay isang ilog na naging tila baga kalsada. Titigan nyo maigi mga sangkay. Grabe. Grabe, 'di ba? Ang tindi. Pilipinas kung mahal. Ito po tayo. Basura na malala ang isa sa dahilan kung bakit binabaha ang Pilipinas, especially sa Metro Manila. Tingnan nyo yan, mga sangkay, oh. Nakabara. Problemado si tatay, oh. Paano lalabas ang tubig kung ganito? Tingnan nyo yan, mga sangkay, oh. Yung basura. My goodness. Hindi lang flood control. Pati po, yung waste management po natin may problema. At kung tatanungin niyo ako mga sangkay kung sino yung salarin, alam niyo na siguro yung sagot. Tingnan niyo. Tingnan niyo, guys. Grabe, plastic. Ang dami. Alam niyo, nung nakita ko to, na-stress ako. Bakit? Kahit hindi bago to sa atin, ha? Hindi bago. Huwag tayong magtaka, guys, kung bakit binabaha tayo. Lahat tayo merong ano dito merong pananagutan. Kasi nagtatapon kayo ng basura. Ako, I'm sorry, pero I have to be honest. Ang dami kong nakikitang mga tao na nagtatapon ng basura, mga Pilipinong nagtatapon ng basura sa gilid-gilid lang. Ito, kahit nga mga kaibigan ko, ganun eh. May ilan akong kaibigan, ganun. May basura, itatapon lang sa kali. 'Di ba? Bakit ganito? Naging culture ng mga Pilipino. Nakakalungkot man, pero anak ng tokwa naman, oh. Nakakahiya. Min. 'Di ba? Nakadiri. Ay, naku po. Ayun, oh, tingnan nyo mga sangkay. Basura. Grabe. Grabe to. Ang lala. Ayun, oh. Alam nyo, guys, kung sino may problema dito. Siyempre, kasama po tayo dyan, yung mga Pilipino na mga dugyot. Pero isa sa problema ng ating bansa, itong mga politiko. Why? Walang matinong waste management. Alam nyo ba na kumikita din yung mga yan sa korupsyon? Pagdating dyan sa waste management. Tingnan nyo mga sangkay kung paano maghakot ng basura ang mga truck sa Metro Manila. Alam nyo, ito hindi ako maka-China mga sangkay, pero we all know pinaglalaban natin ang West Philippine Sea. Pero alam nyo ba sa China,
Bawat kanto may basurahan. Bawat kanto yun. As in, literal na may basurahan, guys. As in, ilang di pa lang may basurahan na naman. Ganyan. Tapos yung paghahakot sa kanila ng basura, hindi po truck-truck. Para lang siyang motor na mayroon pong kargahan sa likod ng basura. Ganon. Yung parang motor na may truck, kaunti, sa likod may basurahan, may kargahan. Ganon. Ang matindi doon, bakit ganon? Kinukuha po yun halos oras-oras. Maya-maya, kumukuha ng basura, titingin doon sa basurahan. So, ang nangyayari, yung basurahan na nandyan, hindi po tumatagal na may basura. Konti lang yung laman. Kasi halos oras-oras may kumukuha. Sa atin, tinatambak. Kita nyo, kahit sa amin. Kahit dito sa amin. Ilang araw na po yung mga basura ng mga kapitbahay nandyan sa labas. Buti na lang kamo, mayroon pong mga sariling basurahan ang bawat bahay. Dito. Kaya kahit papaano, nakastock ng maayos. Pero may mga amoy na rin po yung iba eh. Walang matinong waste management ang ating bansa. Wala. Kasi itong mga politiko hindi po gumagawa ng batas para dyan. Kasi kung may waste management po tayo, malinis po ang Metro Manila, malinis po ang kapaligiran, malinis po ang Pilipinas. Sa China, kahit saan ka pumunta. Kahit saan, sa mapa-probinsya ka man, mapa-syudad, ganun talaga sa kanila. Maayos yung waste management. Yung basura hindi po talaga naiipon. At saka, bukod doon, dahil maganda po yung sistema, yung mga tao doon, alam na po nila na bawal magtapon ng basura sa kalye. Kaya sila mismo, disiplinado. Kung pangungunahan ito ng mga dambuhalang, mga buhayang, politiko, itong waste management po natin, gawing maayos. Halimbawa, mag-implement sila ng batas na bawal na magtapon ng basura sa kalye. May implementasyon, malaki ang babayaran. Tapos, maglagay sila ng mga basurahan sa kalye. Alam niyo, ang dali-dali lang yan eh. Bawat kanto dapat may basurahan. Yung basurahan, hindi yung tipong basurahan na parang pwede na rin ibasura. Hindi po ganun. Malaki at malilinis na basurahan. Para hindi po makalat. Kaya may ganito kasi, mga sangkay, wala tayong mga basurahan sa kalye. So, yung mga Pinoy, nasanay na lang na magtapon sa kalsada. Tapon. Anong nangyayari? Baha. Tapos, sisisihin natin yung gobyerno, sisisihin na natin. Actually, may kasalanan din naman talaga yung gobyerno, mga sangkay. Pare-parehas po tayo. May kasalanan dito. Ang government, I'm talking not just one office of the government. We are talking about the whole government of the Republic of the Philippines, which is involved po doon. Actually, ang batas kasi ginagawa po yan doon sa Kongreso ng House of Representatives and Senate. Wala silang ginagawang action dyan. Waste management po natin, wala. Olats. Bakit? Nandyan din yung corruption eh. Yung budget dyan din po mga sangkay. Umikita din yung mga yan. Nakakalungkot, no? Yung Japan, kita nyo yung Japan na makalinis, guys. Yung tipong na nga tayo, hindi na nga po tayo kayaman ng bansa, tapos ganito pa po tayo. Tingnan nyo yung nangyayari, oh. Kadiri. Dude. Ang sakit tingnan, no? Ito si tate, oh. Natawa na lang, namumroblema siya. Actually, lahat naman po talaga tayo involved dito. May ambag tayo sa mga basura to. Sabihin ko na lang na kasali ako kasi kahit di ako kasali dyan, kasi ako talaga, bata pa lang ako, stricto na ako. Ayoko talaga nang nagtatapo ng basura sa kali. Kahit po alam niyo yung pinagkainan ng candy, ayoko talagang tinatapon yun sa kali. Kahit papel pa yan. Aminin nyo, ganyan din kayo, di ba? Dugyot din. O kailan ka magbabago? Kailan mo ayusin yung sarili mo? Ang bihira ang Pilipinas. Tingnan nyo, oh. Grabe to.
Sobrang lala. Tapos, huwag tayo reklamo dyan tungkol sa baha-baha kasi lahat tayo involved dito eh. Tayo din eh. Mga dugyot eh. Grabe yan sa Manila ba ito? River in front of Baclaran Church, Parañaque. Ano na to? Nagkaipon-ipon na po mga basura. Mag-ikot ka sa Metro Manila, ganito din makikita mo. Grabe, ang lala, di ba? O ngayon, anong opinion mo? Anong panawagan natin sa pamahalaan? Sa mga kongresista, mga senador? Ayusin nyo, mga sir, yung waste management. Kailan kayo kikilos? Tingnan nyo, sir, oh. Tingnan nyo, mga boss. Tingnan nyo yung nangyayari. Maliban sa flood control, may problema tayo sa waste management, kaya ganito. Tingnan nyo yung mga kalye nyo. Mag-ikot kayo kung may mga basurahan. Wala kayong makikitang basurahan. Alam niyo yung mga basurahan doon, mga sabit-sabit na mga plastic. Yung mga garbage bag. Doon lang. Pero yung basurahan talaga, wala. Anak ng toko. Anong inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.